This one kasi, nung ginawa yung tent dito, yan, yung kulay blue natin na agave, yan, nagkaroon po ng yan, tatanggalin natin itong pinaka pulok. Dahon, bumabaho yan. Kapag hindi natin yan tinanggal, baka mahawa, yung Hello everyone, this is Hermie Sunabi, Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ngayon lang na talagang tumigil ang ulan, at naramdaman natin na umaraw na talaga ngayon. At buti naman kasi almost yung ating mga video, nagba-vlog tayo ng paulan-ulan, at medyo ayan, nababasa tayo, pati itong camera natin, kaya naman ngayon mag-ikot muna ako habang walang ulan. Samantalahin natin, hanap tayo ng magagawa natin. Ikutin natin yung ating garden tour. At samahan nyo ako kung ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga lang po umila yung ulan, kaya naman naghahanap ako ngayon ng magagawa dito, at ikot-ikot tayo para tingnan natin at i-check yung mga halaman natin. Garden tour after ng mahabang panahon ng pag-ulan. Samahan nyo ako. And ayan, simulan na natin dito sa ating mga agave, dikya, yung mga malalaki nating halaman. I think we need na ilipat na yung mga ito kasi ito lang, ang dami-dami na po niya at ang laki-laki, medyo matinik lang. Yan yung ating mga halaman na yan. Ayan, look, tinatanggalan ko kasi ng mga dahon-dahon at mga nabubulok, tapos ito yung mga agave natin dito, kasing lalaki na po yan ng mga batyana, tingnan nyo, natutuwa ako dito sa isang agave na to, nagka-curl siya, ganda ng pagka-curl, diba? Kaya lang po meron siyang mga old na dahon. Nagtutubig din pala itong mga agave. Tingnan nyo, pag overwatering, mas parang may mga tanggalin natin yan. Yun ang mga first thing na ginagawa ko pagkatapos ng ulan. Tingnan kung may mga delikado na halaman para marutra. At medyo mag-ingat lang po kayo sa pagtatanggal, medyo matinik ito, pero kapag halimbawa pong old na, ito tip sa mga agave plants, kapag halimbawa pong nakakita kayo ng pagka yellowish at saka mamasa-masa, huwag nyo munang biglain yung paghugot, antayin yung maging dry siya kasi kusa naman yung matatanggal, pero pag mahirap pa ganyan, huwag nyo pwersahin kasi minsan sisira katulad nito. Look, ayan, pwede na yung tanggalin kasi dry na siya. Pero kapag hindi pa, kasi baka may sugat-sugat pa siya, anyways, mag-ingat lang kayo. Ayaw pa, hindi pa siya natatanggal. So parang sa succulents lang, kapag hindi pa talaga bulok or hindi nakakabit pa, wag nyo munang pilitin tanggalin. Pero pag yan, unti-unti namang matatanggal yan, madali matanggal, yan, matatanggal nyo kapag pero tingnan nyo, ang ganda, ang ganda kasi parang yung plants na natin ito, nagkaroon siya ng parang iba-ibang korte, yung dahon niya, at magandang senyales dahil meron na siyang anak, ito yung isang klase na humahaba talaga, ang ganda, pero ang agave talaga humalaki yan ng malaking-malaki, kapag nasa malaking lalagyan. Kaya ang technique niya, katulad nitong isa na to, malaki na siya, so pwede na natin siyang ilipat ng panibagong pwesto. Walang medyo matinik lang ang mga agave. Ito lang yung agave na walang tinik ko. Ito yung isang ganyan. And ito naman parang aloe, napakalaki rin. Ito naman aloe vera. So yun yung ating mga halaman dito na isa sa mga iniisip ko kung pwede nating, kasi maganda na dito yung pwesto niya. Siguro tingnan na lang natin yung mga anak, kuhanin natin para maitanim natin. So ito pa rin, ito ang laki na ng mga bacularis namin, and daming umuusbong
baka meron kayong ganitong snake plants, maganda yan. Bibigay ko sa inyo yung simbolismo niya kasi ito panakot daw to sa mga masasamang espiritu. Yan, kaya susunod yan yung iti-take up natin. Pero this one kasi nung ginawa yung tent dito, yan yung kulay blue natin na agave, yan nagkaroon po ng pagka yung kanyang dahon. Oh my god, so kailangan natin tanggalin to, pero sabi ko nga diba, huwag pilitin pag ayaw pa. Pero baka kasi mabulok, iniisip ko pwede na nating yan ganyan yun, kasi kapag nabulok at humawa din sa mga yan ang baho, medyo may amoy yan pag mga ganyan, katulad ng mga snake plants. So yan para nabulok na yung mga dahon dito sa baba. Sayang tong agabi na to, mahal pa naman to, yung mga ganitong klase. So may anak na rin siya, may baby, pero ayan, ayaw pang matanggal. Ibig sabihin pero ito bumabaho talaga to kapag yung nai-stack ko, ayan, hindi pa. So gagawin ko dyan, yan, tatanggalin natin itong pinaka bulok dahon para hindi na humawa sa iba at hindi baka anyways, yan, taob natin yan para matanggal yung tubig. Yan, ganyan lang tayo ginagawa natin dyan sa mga yan. Tapos kuha tayo ng pandiligan para mahugasan. So ito na yung agabi natin na nabulok yung dahon, tapos nagkaroon ng mamasa-masa. Ganito gagawin natin dyan kasi mabaho siya, at saka same time so gagawin natin yan kasi ngayon naman maaraw-araw siya. Ay, nabunod dun, wait lang. So ayan, teka lang, at sa totoo lang itong mga to ang hirap talaga kapag halimbawang maulan pero pag ganitong nag-aaraw na, pwede nyo na yung hugasan kasi mabilis na matuyo. Ayan yun nga, tanggal mga bumabaho yan. Kapag hindi natin yan tinanggal, baka mahawa yung ating agabe. Ganyan lang naman yung pag-aalaga sa kanya sa mga agabe. Minsan magsisisi tayo kapag hindi natin talaga na agapang, kasi ang laki nito tsaka ang ganda nito. Bihira yung ganitong agabe so tingnan natin dyan, and yan, tinatanggal ko na rin yung iba kung matatanggal kasi ang baho. So pwede natin yan. Yan, and sa dulo so kasi natin mabuti gabi. Tapos gagawin natin is yan, tataob natin yung pinaka naipong tubig dun sa kanyang pinaka dahon, yan, para madrain. Yan, so yan, simutin natin, and look, diba nawala na yung kanyang tubig doon. At the same time, tanggal na rin yung mga bulok. Pag yan iniwan natin yan, dalawang klase yan, pwedeng matuyo, pwede ring mahawa yung mga nandiyan na dahon. So ganun yung ginawa natin Sabi ko una, wag pilitin, pero kung ang inyong mga dahon nasa gitna at wala sa ilalim, yan, huwag nyong panatiliin, kasi baka ito pag nagstay yung water dyan tsaka yung mga pinakamamasa-masa mahawa itong pinaka
gitna, center. At kapag yun yung nahawa, possible na all of the plants will suffer or mamatay. So yan, inagapan lang natin siya. So yan na yung ating agave. So ito na isang agave natin, itong potato ram. Grabe yung anak niya, napaka dami, no? Kita nyo, parang gusto ko nang ibukod yung mga anak eh, no? Kasi tingnan nyo, oh, para makagrow tong mother plants kailangan nating bawasan ng mga babies, ano, yung mga nandito. So ang dami niyan, no? Kita nyo naman, parang mga nagkulupong na at nanganak na sa ilalim. Kadami, oh. Oh, ayan na naman. Ito yung sinasabi ko. Ito mga agave dito, pag malapit yan sa daanan, mabunggo-bunggo, ayan, oh. Napuputol siya yung mga dahon. Pero dahil siksikan na nga yan, dami na kaya makukuha nating anak dito. So pwede na natin tong tanggalin. Kaya lang, ang hirap sa mga agave talaga, kailangan dito may mga guantes. Kasi pinamit mga tinik ko, nangalit yan. At kapag nakaano kayo, may times na para kang lalagnatin talaga. Kasi parang in-injection ka ng something, sakit-sakit. Tapos minsan kasi minsan natutusok ako nito sa mga hita at saka binte pag nagdadaan. Kaya nga sabi ko before, nakakalat yan doon. Sabi ko medyo igawid dito kasi nakakatusok. So sa mga may bata, no, medyo ingat-ingat sa pag-alaga ng agave. Lagay sa medyo safe na lugar, ano, kasi ayun, grabe mga tinik niya, no? No? Matitindi mga tinik niya. And yan. Yung mga pusa, takutin dyan. Tsaka aso, kapag sa mga agave. Kasi parang tutusok din sila. No, yung mga ligaw na pusa dito. Anyways, pupunta tayo dun sa may likod, ano. Ito rubber tree namin, baka pwede na tong putulan, no? Laki na. So, ito, kapag padami ng ganyang fern, kung mapagpadami tayo ng fern na ganyan. And ito na yung mga anthurium. Kasi bala ko itong mga anthurium natin na foliage, ay ang ganda ng ito yung mga seedlings ko, galing sa seeds. Yung iba, ayun ang mga galing sa seeds, tumubo na. At iba may variegations, no? Tapos ito naman yung wow, ganda ng mga ano. So ito lilipat ko, tapos ililipat ko ng lagyanan yung mga maliliit. Kasi ito, naglakihan na dito yung mga anthurium foliage natin. Kaya ito isa, oh, ganda ng taon. Iniisip ko nga, bunutin ko na lang ito, tapos ilagay ko sa isang malaking kawa, ilagay ko sa may bukid, no? Kasi dito lalaki yan, yung sobrang malaking malaki. Tulad nung nandun sa ano natin dati, sa may waterfalls na binunot din natin. Pero this one, pwede itong bunutin na siguro. Ang laki, oh. Kalaki. May invade nito yung garden eh. Pag lumaki ng lumaki. Pero ayan, ang tuloy yung foliage natin. Ayun, dami kong patubo doon. Mga, ito ano, ganda ng mga dahon. Meron pa nito parang pink eh. Ito, kaya lang kung siray dahon, mailipat na ng panibago. Yan yung ating mga ito yun. Ito rin. Ayan. So ito, magkatayo. Munguha ko dyan ng mga, ayun o. Susunod ko siguro yung mga Ecuadorian plants. Ipunin natin, ano. Hindi ko na matandaan yung mga Ecuadorian plants ko. Pero nagkalit yan sa garden. Hanapin natin, tapos ipunin natin yung mga Ecuadorian plants para mailagay natin doon sa bukid. Gumaganda na yung ating mga, ang bilis umaba, oh. Tignan nyo, kagugupit lang yan. Oh, pero ayun na naman, ang bilis lumago ng mga golden photos tsaka ng mga photos, no? Dito sa garden. So iniisip ko yung mga konti kong variety, sana mapadami ko, no? Tingnan natin yung ginupit natin before. Wow, this is it. Ito yung pinaano natin, pinagapang lang natin. Ang ganda ng ano niya, variations, ano, itong syngonium nating albo. Tapos yung pinagkatan, wala pang umaano. Ayun, pag kinat mo pala siya, expected ko kasi dito tutubo, no? Pero kapag kinat mo pala, ayun siya.
Doon tumubo. Kasi, alam nyo, sa pagkakat, dyan na dumadalas na lumago. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, di ba mapuputol dito yung nutrients na papunta dito dapat. So, pag hindi niya na mailabas yung nutrients dito sa pinutol natin, ang mangyayari niyan, doon siya lalabas, no? Maglalabas siya ng dahon. Ayan, suloy yung lumabas sa kanya ngayon. So, this one, yung singgonon na isa, dito natin yung palagay. Pakapitin sa kabilang panig ng earth, no? Sa kabilang panig ng earth. Tapos, ito naman yung isa. Para maganda. No? So, ayan yung ating napakagandang Syngonium albo. Siguro, sa susunod, nakita natin yung mga na-check nating plants. Pwede tayong gumawa ng propagations video para sa kanila na sa iba. Tapos, yan yung mga susunod na dapat yung abangan ito sa ating YouTube channel. So, ayan na, panood nyo na yung ating vlog for today. And thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na ba nyo po gantong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging update sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MD Pendy sa Sir Miss Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!